Sobrang delikado nito. 15 area sa buong Pilipinas ang makakaranas ng delikado o danger level. Ang talaga namang tila impyerno ang init. Pero good news, may tugon na ang Pangulo. Isa na namang atraksyon ang itatayo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Alaminos City, Pangasinan malapit sa 100 Islands. Bukod sa pagpapalakas ng turismo at ekonomiya, mabibigyan din ng trabaho at negosyo ang mga residente ng syudad. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa groundbreaking ng nasabing proyekto sa Barangay Lucap. Itatampok sa atraksyon ang elevated gardens na may iba't ibang uri ng halaman, walkways, parking areas, commercial center at multi-purpose hall. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pangbuong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-my day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, nandyan ang elevated garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Patuloy ang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makamit ang food security sa bansa. Patunay rito ang paglulunsad ng kauna-unahang greenhouse facility sa San Rafael, Bulacan na bukod sa makakatulong sa agrikultura ay mapapakinabangan din ng mga magsasaka. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Metro Pacific Fresh Farm sa San Rafael, Bulacan. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking pasilidad ng greenhouse sa bansa. Ang gaganda ng gulay, pero para sa mga sosyal, mga restaurant na ang pinabentahan nila. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Tinignan din ng Pangulo ang makabagong teknolohiya at pasilidad na nakatutulong sa pagpapabilis sa produksyon ng palay. Pati mga prutas, pati mga isda, carrots, pati yung onion, hindi ba? Mabilis masira. Kaya natatalo tayo dun sa imported kasi maganda yung kanilang transportation. May refrigerator yung truck nila. Hindi ba, yan ang mga ginagawa namin. At asahan ninyo, talagang ito, ilang nakaraang taon, magtatatlong taon na ako. Yan talagang pinupursige namin yung sa agri. Ang proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patunay ng patuloy na pagtupad ng pamahalaan sa agricultural innovation para makamit ang seguridad sa pagkain. Alam mo ba kung gaano kainit ang impyerno? Hindi mo pa man nasusubukan, pero ngayong araw, 15 lugar sa Pilipinas, tila mas malapit na roon kaysa gusto nating aminin. Pero teka lang, hindi lang ito basta mainit. Ito'y mapanganib, nakakamatay at lumalala pa bawat taon. Ang tawag dito ay heat index. At ngayong araw, Mayo 29, ayon sa Pag-asa, may mga lugar na umabot sa danger level, 44 degrees Celsius sa Masbate. Pero hindi lang Masbate ang problema. Apari, Tugigaraw, Tarlac, Butuan, Dagupan, La Union, Zambales, Eastern Samar, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at hindi na ito normal. Pero bakit nga ba delikado ang heat index? Dahil hindi lang ito tungkol sa init, ito'y init plus humidity. Mas mabigat ang epekto sa katawan mo. Kapag 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang heat index, posibleng ma-heat stroke ka kahit saglit lang sa ilalim ng araw. Walang pinipili, bata, matanda, may trabaho man o nasa bahay lang. Therefore, hindi sapat na basta uminom lang ng tubig. Kailangan ng konkretong aksyon, ng sistematikong solusyon, ng malawakang tugon. Pero teka, ito na ang nakakilabot. Kahit ang Metro Manila nakasampa na sa extreme caution level, 39 degrees Celsius sa Naiya, 37 degrees Celsius sa Quezon City. Pero may gumagalaw. Tahimik, hindi dramatiko, pero may ginagawa. Si Pangulong Bongbong Marcos ay may sagot, unti-unti. Una, tinutukan niya ang green technology para di na tayo masyadong umasa sa fossil fuels. Hindi lang ito tungkol sa renewables. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng bawat pawis at bawat hininga mo sa ilalim ng araw. Pangalawa, binuksan niya ang pinakamalaking greenhouse hub sa bansa, ang Metro Pacific Fresh Farm sa Bulacan. Dito, hindi mo lang makikita ang gulay, makikita mo ang hinaharap. Tech-driven farming, Israeli drip irrigation, 90% less water used, 60,000 lettuce per month. Bakit ito mahalaga? Dahil kung wala tayong tech gaya nito, kapag patuloy ang tag-init at tagtuyot. Pangatlo, pinasinayan ang Sky Garden sa Pangasinan. Hindi lang ito parke, ito isang mensahe na kahit sa gitna ng init,
may espasyo pa rin para sa berde, para sa paghinga, para sa buhay. Kaya ngayon, habang binibilang mo ang patak ng pawis mo, habang nag-aalala ka sa kinabukasan ng anak mong nasa silid-aralan na parang oven, alalahanin mo may mga proyektong sinimulan, may mga lider na gumagalaw, may mga inisyatibong nagbibigay pag-asa. Sobrang delikado nito, pero hindi tayo helpless. Hindi ito ang katapusan, ito ang panahon ng pagkilos. At habang ang init ay tila walang habag, ang solusyon ay dumarating. Unti-unti, matatag, totoo. Kaya ngayon ikaw, maghihintay ka lang ba sa susunod na heatwave o sasama ka sa pagtulak ng tunay na pagbabago? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at namibigat ang lubha, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi lang katawan natin ang pagod, pati ang puso at isipan natin tila nauupos na. Sabi ng balita, delikado ang init, nakakamatay, walang kasiguruhan. Pero may isang laging sigurado at ito ang ating Panginoon Hesus. Hindi niya tinanggal ang init pero inimbitahan niya tayong lumapit sa Kanya. Hindi niya agad inalis ang hirap pero ipinangako niya ang kapahingahan kahit na ang panahon ay nagiging marahas. Kahit na ang mundo ay tila umiinit, hindi lang sa klima kundi sa kasamaan. Ang presensya ng ating Panginoong Kristo ang ating silong. Sa Kanya may lilim, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may buhay. Kahit ang paligid ay tila nagbabanta ng kamatayan. Siya ang tunay na sky garden ng kaluluwa natin, hindi gawa ng arkitekto, kundi ng ating Panginoong Diyos mismo. May kaligayahan, may kapayapaan, at may bagong simula. Hindi lang para sa isang lungsod, kundi para sa buong sangkatauhan. Kaya kung pagod ka na sa init, lumapit ka, tumigil ka muna. Pahingahin mo ang sarili mo sa lilim ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang tubig ang kailangan mo, kundi ang bukal ng buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng init, Ikaw ang aming lilim. Sa gitna ng pagod, Ikaw ang aming pahinga. Iligtas niyo po kami, hindi lang sa physical na init, kundi sa apoy ng kasalanan. Gawin niyo po malinis ang aming mga puso mula ngayon at magpakilanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig sa amin. At gabayan po ninyo ang aming bansa, gayon din ang buong sanlibutan. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At pakaingatan po kami, O aming Panginoong Diyos, at salamat po sa paglinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.